Sa bawat isa, purihin ng Panginoon sa pagkakataon na muli na tayo ay makapagsama-sama para mag-aral ng Kanyang salita. Sa ating panimula, tayo po muna umawit sa Panginoon. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the first song I sing today be a praise to you. Let the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Singing praise the the melody linger all day long. Let the smile of a kind deed show my praise to you, and encourage someone else to sing along. Singing praise the Lord. Salamat sa inyo, aming Ama, sa bibigay palagi sa amin ng pagkakataon na unahin kayo sa bawat amin. Alam namin, Panginoon, kapag kayo ang aming inuuna, O Diyos, sa araw-araw, mga susunod takbo ng aming oras, O Diyos, sa aming buhay sa araw nito, ay sasamahan ninyo. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ngayon kami nagagalak na kahit kami ay ang iba sa amin ay makukulangan sa tulog dahil sa pagising ng umaga. Pero sa mga pagkakataong ganito, Panginoon, pinapalakas nyo kami. At mas malakas pa nga kami, Panginoon, kumpara sa mga nakakompleto ng tulog at hindi kayo inuuna. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa oras na ito, muli ang pagsama ng Banal na Espiritu, maranasan namin sa aming pag-aaral, O Diyos, at kayo lamang, Panginoon, ang mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon.
Purihin ng Diyos sa kabutihan ng ating Panginoon. Ngayon po ay dito po tayo sa UFC Fongsan. Kakatapos lang po nung karaang linggo yung Taiwan Camp 2024. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pagtugon at pagkilos, saganang paggawa ng banal na Espiritu. Talagang hindi pagkakaila na kumilos at naranasan ng bawat isa ang pagsama at pagkilos ng banal na Espiritu. Bukod po doon, nagagalak kami dahil ginabayan tayo ng Panginoon upang makapag-unlock ng baptism para doon sa mga magnanais magpabautismo. Dahil sa tema ng buong Door of Faith, You Believe and Experience, na kasama na doon yung paghahayag ng salita ng Diyos at pagtanggap ng mga bagong mananampalataya. Alam po ba, itong camp na to ang pinakamarami dahil about 350 plus pa yung nakadalo. Tapos madalas pa doon ay mga kabataan at mga bagong mananampalataya. Kahit nga po yung mga ayaw pang magpabautismo, doon na nagpabautismo. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakita namin ng masaganang pagsama ng Panginoon sa camp, at maraming salamat po sa mga tumulong at sa mga nanalangin para sa camp na iyon. Ngayon po masasabi ko po na pinagtagumpay po tayo ng Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pag-aaral. At makikita po natin ang ating pag-aaral sa Unang Hari, chapter 12. Pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol sa multiplication and division. Baka yung iba ay nagtataka dahil, teka lang, ba't parang ata yung pag-aaralan natin sa morning devotion? Pero pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa paglago at kahati-hati, no, ng sa body of Christ o sa isang church. Ngayon sa Unang Hari, chapter 12 o chapter 11, makita natin dito, ito yung tagpo na magkakaroon na ng hati sa kaharian ng Israel, ang Northern Kingdom and Southern Kingdom. At isa sa mga nagpasimula ng pagkahati na ito ay dahil sa pagiging pasaway ni Haring Solomon. Nung kanyang mga huling panahon o pamumuhay bilang hari ay hindi naging mabuti, naging malala. Napalayo siya sa Panginoon at nag-institute siya ng nationwide forced labor sa mga Israelita. Maraming hindi naging pabor sa mga nangyari noong panahon na ito. Naging napakadami niyang asawa, lumayo siya sa Panginoon, namuhay siya ng isang hindi mabuting pamumuhay. Kaya naman ang hatol nito ng Panginoon ay mahati yung yung Kingdom of Israel to Northern Kingdom and Southern Kingdom. Kaya hindi na ako ganun papakalalim sa background, pero may nais lang tayong tukuyin. Ngayon, bago natin balikan ang 1 Kings chapter 12, meron po muna tayong dapat na maintindihan. Kung mapapansin ninyo, sa Biblia, madalas mabanggit ang multiplication, salitang multiplication at division. Ano ba ibig sabihin ng dalawang ito? Ngayon, ang multiplication ay isang konsepto na makikita rin natin sa ating buhay, lalo na sa church. It is sa mga magagaling magmat yan, para ma-multiply, para magkaroon ng multiplication o pagdami, kailangan ng dalawang digit, yung nakalimutan ko na yung term kung sa isusulat natin yung sa taas, tapos yung multiplier yung nasa ibaba. At yung dalawang iyon, pag yun ay pinagsama na by multiplication, lalo silang dadami. Diba? Ngayon, if we apply this in Christianity, ang pagmumultiply ay kailangan na maranasan, na hindi with the help of someone. Hindi lang mag-isa po ito. Kailangan ng dalawa na magtutulungan para lumago. So the symbol of multiplication reminds us that growth is not meant to be done alone.
ang simbolo ng multiplication ay nagpapaalala sa atin na ang paglago ay hindi nagagawa sa sarili lamang, no? Kundi isang community that we share our beliefs and values. Sa Biblia, tinatawag tayo na mga ibigan sa isa't isa, no? To care for each other, supporting one another, and to strive towards becoming like Christ. And as we help each other, no, sa katawan ni Kristo, sa buong church, no, nagkakaroon ito ng mabuting resulta. Kung alalahanin niyo sa Acts chapter 2, nung panahon na bumaba na ang banal na Espiritu, no, nangaral si Pedro, nagkaroon ng paglagot. Pagkatapos sa bandang dulo ng chapter na iyon, makita yung mga ministeryo. Gusto ko sana nga ituro yan, pero sa mga ibang panahon, yung 5 basic ministries ng isang church. At lahat sila ay nagkakaisa, lahat ay nagtutulong-tulong. Kaya ang nangyayari, sa bandang dulong verse, sa mga bandang dulong verse, sabi doon, and the Lord added to them daily. Dumadagdag sila araw-araw dahil nagkakaisa yung lahat ng mga mananampalataya. Lahat ginagawa yung kanilang tungkulin sa kanilang mga ministeryo. So yun po yung multiplication. Tinawag din tayo ng Panginoon para magparami. At alam natin yan, Matthew 28 verse 19 to 20. No, yung iba ay may... Ngayon, hindi naman tayo lahat tinawag bilang mga evangelist. Excuse me po. Hindi man tayo mga evangelist, pero lahat tayo ay inatasan ng Panginoon na maghayag ng kanyang salita. No, yung iba ay merong tinawag para maging teacher, maging pastor, no, maging propeta, no, para magkaisa, hindi para magkahati-hati at magkaroon ng paglago habang sila ay naglilingkod sa Panginoon. Yung sunod naman na simbolo na aking gustong tukuyin ay yung division. Yung division, yung kanyang symbol, di ba, may isang tuldok diyan, may hati, tapos may isang tuldok. Pag tinignan niyo na parang nasa itaas, para yung dalawang ulo na merong pader, merong hati. No? At as Christians, no, kailangan natin na laging mamuhay ng may pagkakaisa. No? Tandaan niyo po ito, there will be no growth if there is no unity. Sa Biblia pa nga, sinasabi doon, oh how good it is when brethren dwells together in unity. Kung gusto natin maranasan ang pagbuhos ng Espiritu ng Panginoon at ang pagpapala ng Panginoon, when there is unity, sabi rin sa susunod na tagpo ng verse, for there the Lord pours out His Spirit like a river that overflows. So when there is unity, there is blessings, there is the move of the Holy Spirit, there will be growth. Ngayon, ang division naman ay hindi nais ng Panginoon. Although, sinabi ng Panginoong Jesus na naparito rin siya para mag-cause ng division sa mga pamilya. Pero yung tutukoy natin ngayon ay patungkol sa tawag dito, sa church, no, sa katawan ni Kristo. So, ang division ay hindi ninanais ng Panginoon. We are called to love one another, to work together towards reconciliation when conflicts arise. Tayo ay dapat na mag-ibigan, tayo ay dapat na magtulungan. Ngayon, kung magkaroon ng conflict, magkaroon ng issue, tayo ay dapat na mag-ibigan, magmahalan, magunawaan, at magkaisa muli. Ma-reconcile kapag mayroong mga issue ganoon. So, yung simbolo ng division na nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o pagkakahati-hati, no, it separates us from each other and we destroy unity. At isa pang dapat nating maalala, when there is division, kailangan maalis natin yung pader na iyon na humihiwalay sa atin, para magkaroon tayo muli ng unity. Sa unang Corinto chapter 1 verse 10, 1 Corinthians chapter 1 verse 10, sabi dito, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and in thought.
Mga kapatid, ang unity ay hindi lang unity sa pangalan, no, na tayo ay Door of Faith, no? Door of Faith Church. Tayo ay ganyan, ganito. Hindi lang tayo sa pangalan dapat ma-unite, no, but also in mind and in thought. Actually, mga kapatid, ngayon palang hingi na ng pasensya. Ang pag-aaral patungkol sa division ay malawak, pero magpupunto lang po ako na talaga ng mga ilang bagay dito sa tagpong ito dahil limitado lang naman yung oras natin. Kung lolobin ng Panginoon ay paramihin pa natin. Pero magpupunto lang po ako ng ilang mga bagay patungkol sa division sa loob ng gawain. How does division starts? So tayong mga mananampalataya ay dapat na united also in one mind and in one thought and also in one spirit, dahil isa lang naman ang ating Diyos, isa yung bautismo natin. Intindihan niyo po ba? So we need to be always united, not divided with each other. Ngayon, balik naman tayo sa unang hari, chapter 12. Ngayon, ito na yung tagpo na hihirangin na hari si Rehoboam. Pero mga kapatid, onting background lang. Sa chapter 11 pa lang, sinabi na ng Panginoon na mahati yung kaharian ng Israel. It is already prophesied. Pero may mga pangyayari sa chapter 12 na nagpapakita ng mga principles to execute division. Mga prinsipyo, mga elements para magkaroon ng division, mag-cause ng division sa isang lugar o sa isang kaharian o kaya sa body of Christ, na makita rin natin kahit sa mga panahon na ito. So sa verse 1, chapter 12 verse 1, konti na lamang po yung panahon pero bilis-bilisan lang po natin. Pumunta si Rehoboam sa Shechem kung saan nagtipon ang lahat ng mga Israelita para hirangin siya na hari. Nang mabalitaan ito ni Jeroboam na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel. Sapagkat ng panahong iyon doon siya nakatira sa Ehipto kung saan tumakas siya kay Haring Solomon. Ngayon, may dalawang main character dito, si Rehoboam at si Jeroboam. Si Rehoboam ay yung anak ni Solomon na magiging hari. Si Jeroboam yung ipinapresay na magli-lead doon sa 10 tribo ng Israel, yung sa pagkahati. Okay? Sunod, verse 3. Ipinatawag ng buong mamamayan ng Israel si Jeroboam at pumunta sila kay Rehoboam at sinabi, verse 4, mabigat ang mga ipinatutupad ng iyong ama sa amin, pero kung pagagaanin niyo ito, paglilingkuran namin kayo. So dito natin makukuha yung unang punto natin, no? Ngayon, ng tagpong ito, alam ng mga Israelita naging mahirap o hindi naging maganda yung mga huling tagpo ng pagiging hari ni Solomon. Kaya ngayon, sa kanyang anak si Rehoboam, no, na nire-request nila, oy, pwede bang medyo ayusin niyo naman nung ang lupit ng ama mo nung naghari siya. Ngayon naman, kung pwede ba na pag-aangin mo naman yung gagawin namin para mapaglingkuran ka namin, no? So number one of the sparks of division is disagreement and selfishness. One of the first sparks of division is disagreement and selfishness. They disagree to his father. Nagkaroon ng disagreement doon, hindi nila nagustuhan. Hindi sila pabor doon sa ginawa ng kanyang ama, no, nung siya ay matatapos na bilang hari. Tapos makita dito yung kanilang kagustuhan. Isa sa mga nagpapasimula sa division ay disagreement. No? Hindi ano ba magandang Tagalog doon? Kalimutan ko na, basta disagreement. At kapag meron silang gustong gawin. Alam niyo po ba, kaya lang naman nagkakaroon ng disagreement dahil meron tayong gustong gawin na iba. May pinapaboran tayong iba. Sa Acts chapter 15 verse 36 to 40, makita natin doon yung unang paghihiwalay ng apat na missionary. No, si Pablo tapos si Barnabas, no. Si Pablo gusto niyang pumunta sa lahat ng city na pinangaralan nila ng salita ng Diyos para dumalaw. Si Barnabas naman gusto niya na isama si John Mark, no, sa kanilang pagbibisita. Pero ayon naman ni Apostol Pablo na
isama si John Mark dahil nga parang iniwan sila ni John Mark minsan sa sa Pampilya. Kaya ayaw niyang isama. Teka lang, ayaw ko isama yan kasi iniwan tayo niya nung nandun tayo sa Pampilya eh. Kaya hindi sila nagkakasundo. Ano nangyari? Sabi dun sa verse dito sa English, and there occurred such a sharp disagreement. Ulitin ko po. And there occurred such a sharp disagreement that they separated from one another. When there was a disagreement sa kanilang dalawa, doon nagkaroon ng pagdi-divide, paghihiwalay. And Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus, but Paul chose Silas and left, being committed by the brethren to the grace of the Lord. So when there is disagreement and selfish wants, nagkakaroon, ito sa mga nagpapaputok ng division. At nakuha nyo na gusto ko sanang mag-expand pa, pero alam ko yung iba dito nakuha na agad yung aking sinasabi. Sunod. Division starts from the inside. Sa susunod na versikulo, sa chapter 12 verse 5, sumagot si Rehoboam, bigyan niyo muna ako ng 3 araw para pag-isipan ito, pagkatapos bumalik kayo sa akin, kaya umuwi ang mga tao. Nakipagkita agad si Haring Rehoboam sa mga tagapamahala na naglilingkod sa ama niyang si Solomon nang nabubuhay pa ito. Nagtanong si Rehoboam sa kanila, ano ba ang may papayo ninyo sa kanila? Ano ba ang may papayo ninyo na isasagot ko sa hinihiling ng mga taong iyon? Sumagot sila, kung ipapakita mo ngayon ang inyong kabutihan sa kanila at ibibigay ang kailangan nila, maglilingkod sila sa iyo magpakailanman. Verse 8, pero hindi sinunod ni Rehoboam ang kanilang payo. Sa halip, nakipagkita siya sa mga kababataan niya na naglilingkod sa kanya. So, division starts from the inside. Hindi yan agad lalabas, no? And division is cultivated by wrong counsel. Kasi anong nangyari nito? Nung nag-request yung mga Israelita kay Rehoboam, sabi niya, bigyan niyo muna ng 3 araw, pag-iisipan ko muna kung ano yung sasagutin ko. At pumunta si Rehoboam dun sa sa mga advisors ni Solomon, nakasama ni Haring Solomon nung siya ay naghahari. Sabi nila, kung susundin mo yung request nila, maglilingkod yan sa inyo. Kung ipapakita mo ngayon yung kabutihan sa kanila, siguradong maglilingkod sila sa iyo magpakailanman. Kaso nga lang, hindi niya tinanggap yung hindi niya tinanggap yung advice nila. Kundi pumunta siya dun sa mga kaibigan niya, yung mga kababata niya na naglilingkod din sa kanya. Sa mga katuwid, mga kabataan din ito, ng mga kaedaran niya. Sabi niyan sa verse 9, nagtanong siya sa kanila, ano ba ang mapapayo nyo na isasagot ko sa kahilingan ng mga taong iyon? Humihiling sila sa akin na pag-aangin ko ang mabigat na mga pinapatupad ng aking ama sa kanila. Sumagot ang mga kababata ni Rehoboam, ito ang isagot mo sa mga taong iyon na humihiling sa iyo. Ang kalingkingan ko ay mas malaki pa sa baywang ng aking ama. Ang ibig sabihin, mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo kaysa sa ipapatupad ng aking ama. Kung hinampas kayo ng aking ama ng latigo, hahampasin ko kayo ng latigong may matalim na bakal. So sa makatuwid, sabi ng mga kababata niyang kaibigan niya, naglilingkod din sa kanya, sabi nila, hindi, huwag kang magpakita ng kabutihan. Sabihin mo, kung ano yung ginawa ng ama mo, mas titindihan mo pa. Dahil ikaw naman yung naghahari. Now, balik tayo sa sinabi ko kanina. Division starts from the inside. No, itong nangyari dito ay hindi hayagan na nangyari. No, sila lang yung nakakaalam dito. And division is cultivated by wrong counsel. Napapalago yung disagreement o yung isang division kapag kukultivate o napapalago ng maling mga tawag ka doon, mga illegal amens. Si Rehoboam kasi ay lumapit doon sa mga hindi talagang magagaling
Hindi niya pinansin yung sinabi ng mga mas matatanda sa kanya at mga bihasa talaga sa paglilingkod. Hindi siya na-satisfy doon sa sa kagustuhan niya. Una, mga kapatid, isa sa mga dahilan bakit nagkaroon ng pagkakahati ay dahil sa kayabangan. Bakit? No? Ang mayayabang ayaw maglingkod. The one who has arrogance do not want to serve. Si Rehoboam, makikita natin dito, meron siyang angking kayabangan. Ayaw niyang maglingkod sa mga tao. O gusto niya kapangyarihan, power. Kaya ang nangyari, pumunta siya dun sa mga kabataan niya, sa mga kababata niya, mga kaedad niya, dun siya nakarinig ng gusto niyang marinig. Alam niyo po ba, yung mga pastor, mahilig po kaming mga pastor, pag kami nagsasalita sa pulpito, mahilig kaming manghingi ng amen. O na, pag may binagay kaming statement, amen po ba? At magkakaroon ng amen. Kasi nagbibigay ito sa amin ng parang sense na, oo, natanggap nila yung sinabi ko. Mahilig kaming maghanap ng amen. Pero alam niyo po ba, kahit lahat naman tayo mga naghahanap palagi ng amen. Mga hanap amen po tayo. Bakit? Pag meron tayong gusto, para lang ma-justify yung ating kagustuhan, o kaya yung ating iniisip, naghahanap tayo ng taga-amen. For example, si brother at si sister, kasi parang ganyan eh. Tapos yung isang mong kasama na taga-amen, oo nga. Ganyan din yung napansin ko eh. Amen. Kuya yung leader ko kasi parang hindi ko gusto yung pamamalakad niya eh. Tapos meron kang kasama, amen. Amen nga, oo nga, pansin ko yan. So, kunyari, meron kang hindi nagustuhan sa inyong church. Alam mo, brother, sister, hindi ko kasi gusto talaga yung mga nangyayari sa church natin eh. Parang dapat ganito eh. Tapos naghahanap ka ng taga-amen mo. Amen! Oo nga, hindi ko rin gusto din. Dapat ganyan at parehas tayo ng iniisip ah. Amen nga. Ganun yung ginawa ni Rehoboam. Naghanap siya ng taga-amen sa kanyang gustong gawin. At nakahanap nga siya ng mga taga-amen. Taga-agree sa kanyang kagustuhan. Ayun yung nangyayari sa loob. Before the vision will begin. The vision is cultivated by wrong counsel. Kapag ikaw ay nakahanap ng amen dun sa mga mag-a-agree sa'yo, kung nakahanap ka ng mga amen na mag-a-agree talaga sa iyo, kahit sila ay hindi mabubuti, tatanggapin mo eh. Kasi umaayon dun sa nais mo. Kumpara naman dun sa mga advisor ni Solomon na matatanda, no? Itong mga kabataang kasamang naglingkod, kasama na mga kababata ni Rehoboam na naglingkod sa kanya, hindi naman ganun ka-experience. Pero yung tinanggap ni Rehoboam, yung wrong counsel. Yung mga kababata niya na mag-amen dun sa kanyang gustong gawin. At yan po yung nangyayari sa church, mga panahon, hindi lang naman ngayon eh, noon pa man. Division is cultivated by wrong counsel. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo dun sa mga nakapalibot sa ating mga kaibigan. Baka mamaya yung mga kaibigan na nakapalibot sa atin ay mag-agree lang sa gusto nating gawin. Kahit mali. Sila yung nilalapitan natin kasi sila yung mga taga-amen natin. At tayo rin yung taga-amen nila. Amen po ba? Biglang natakot na mag-amen. I guess yung yung sinasabi ko. Minsan, dumidikit tayo doon sa mga tao na alam nating mag-amen sa mga kagustuhan natin. Sa mga magpapabor doon sa mga sarili nating kaisipan. At kung titignan natin sa huling aklat ng Biblia, sa Revelation chapter 20, pagkatapos ng millennial reign of Jesus Christ, papakawalan ulit si Satanas at magkakaroon siya ng malawakang pandaraya doon sa millennial reign. Sa mga natitirang tao sa millennial reign. At madadaya niya yung lahat ng iyon na lumaban sa Panginoon. Tingnan niyo po ito kung gaano kalala to. Ang Panginoong Jesus ang naghahari dito sa millennial reign. At marami naghahari kasama niya. Kaso nga lang, nung pinakawalan muli si Satanas, nakapandaya siya ng lahat ng kasama ng Panginoon.
na-convince niya yung lahat yung marami, yung nakararami dun sa millennial reign na, uy, teka lang, magrebelde tayo dun sa sa Panginoon. No? Mali yung na yan. At mga kapatid, hindi ito basta-bastang pandaraya. Bakit? Ito, harapan na itong harapan na ito na makikipaglaban sila sa Panginoon. Pero nakuha pa nilang tumalikod sa Diyos at sundin yung pandaraya ni Satanas. Siguro sinabi nito ni Satanas na matinding pandaraya to. Siguro ganitong sinabi niya, uy, ano bang sa tingin mo na parang hindi maganda yung pamamalakad ng Panginoong Hesus diyan sa sa kaharian na yan sasabihin ng iba, oo nga parang hindi ko nagustuhan kasi sa tingin ko dapat ganito yung ginagawa natin. Nakahanap si Satanas ng amen, pati yung nandun sa millennial reign, nakahanap din ng nag-amen sa kanila. Ang masaklap lang dyan, yung nag-amen sa kanilang kagustuhan, kanilang kaisipan, si Satanas. At alam niyo po ba, napakadami, kung babasahin natin yun sa Revelations chapter 20, napakadami ng madadaya ni Satanas. Napakadami. Dahil nakahanap siya na mag-amen sa kanya at nakahanap din yung lahat ng tao doon na mag-amen doon sa kanilang kagustuhan. Kaya nag-spark ito ng division. Nagkaroon ng pakikipagdigma, pero alam naman natin, sa pinakadulo, ang tagumpay ay ang Panginoon. Pero kung gagawin na natin yun ngayon, mga kapatid, parang dinala na natin agad yung millennial reign sa panahon na ito. Kung ano yung ginagawa natin sa likod ng church, no? In secret. Yung division na kinocultivate natin by wrong counsel in secret, ay ganun din yung gagawin ni Satanas sa mga huling panahon. Sa huling pakikipagdigma niya sa Panginoon. So, division is cultivated by wrong counsel. At yun nga yung nangyari. Sinunod nakahanap ng taga-amen si Rehoboam. Yun ang sanyang sinunod. Kaya yun rin naman ang sinabi niya sa mga taga-Israel. At ano nangyari? Susunod, ito yung sinabi ni Rehoboam. Verse 14, ayon sa ipinayo ng mga kababata niya, sinabi niya sa kanila, mabigat ang ipinatupad ng aking ama sa inyo, pero mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigo may matalim na mga bakal. Pinakahuli, division can be seen publicly. Ang pagkakahati-hati ay makikita sa publiko. Makikita ng harap-harapan. It may be cultivated in secret. Pero pag punta ka sa isang church, kahit nakatayo ka lang sa isang sulok, makikita mo kung sino yung mga nagkakahati-hati. Division can be seen publicly. At yun nga yung nangyari. Nakita na yung pagkahati-hati. Sa mga susunod na tagpo dyan, sa chapter 12, nagkaroon na ng hati sa Israel, ang Northern Kingdom and Southern Kingdom. Mga kapatid, katulad ng sinasabi sa unang Korinto, chapter 1, verse 10, ayan yung basahin ko na po ulit at dito na lang po magtatapos para hindi na po gaano magtagal. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Alam niyo po ba, isa sa mga ako hindi naman matagal pang naglilingkod sa Panginoon. No? Ilang taon pa lang naman ako naglilingkod at masasabi ko na ang sarili ko ay parang mga rookie pa lamang. Pero isa sa mga nakita ko na nakapagpapa-unite sa isang church ay kung ang layunin ng church ay para umabot ng kaluluwa. Kung ang buong church ay ang layunin ay makaabot ng mga kaluluwa, malabong magkaroon ng division dyan. Magkakaroon ng multiplication. Bakit multiplication? Bakit masamang bagay yung division kumpara sa multiplication? Yung multiplication kasi, from 2 digits, from 2 parties, dumadami, dumadagdag. Yung division, humahati. Humahati. Multiplications, grow. Divisions, divide. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kung meron man tayong nanaisin sa dalawang term na yan, dun tayo sa multiplication. Let us work together
to be able to multiply, to be able to reach out for souls. Mga panahon na ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Akala ko nung ako'y itong mga nagdaang panahon, okay na ako. Pero marami pa pala akong dapat na matutunan. Kailangan ko pang palalimin yung kahabagan ko para sa mga kaluluwa. At may kita natin, yan po ba? Kapag ang ating isa sa mga layunin natin sa paglilingkod ay para lang makaabot ng kaluluwa, yung mga bagay na iyan, yung mga paghihirap, lahat ng mga pagsubok, no, yung mga hindi makakaunawa sa iyo, lahat ng mga lalaban sa iyo, hindi mo gaanong iintindihin bakit ang gusto mo lamang talaga maabot ang kaluluwa. Hindi mo na iniisip yung iyong sarili. Gusto mo lang yung magawa yung gusto ng Panginoon. At napakaganda sa isang church na tayong mga anak ng Diyos ay nagsasama-sama, the body of Christ is in unity, na merong isang layunin ng maabot ang kaluluwa. Actually, marami tayong mga layunin na dapat na gawin, pero i-focus natin ngayon, magkaroon tayo ng iisang layunin na maabot ang kaluluwa. At kapag tayo ay nagkakaisa, for there the Lord pours out His Spirit like a river that overflows. And when there is pouring out of Spirit, there is equipping. And when there is equipping, makakagawa tayo at makakilos tayo sa ubasan ng Panginoon. Makakaani tayo ng marami dahil sinasamahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen? So we strive for multiplication, not division. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo, O Diyos. Panginoon, patawarin niyo kami. Patawarin niyo po ako, Panginoon, kung hindi ganun kalalim ang pag-aaral namin. Alam namin na ang topic na ganito ay napakalalim at marami pa kaming dapat na unawain. Pero salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. O Diyos, kung kami ang magiging simula, Panginoon, ng pagkakahati-hati, ngayon pa lang, O Diyos, sawayin niyo na po kami. Upang maiwasan namin kung ang katulad na nabanggit, Panginoon, division starts from the inside, cultivating from the inside. Kahit sa kaisipan pa lang namin, Panginoon, sawayin niyo na po agad kami kung kami nakaisip ng mga bagay na magpapasimula ng pagkakahati-hati. At tulungan niyo kaming hindi makinig sa cultivation ng kaaway, kundi makinig sa tinig ninyo, O Diyos. Tulungan niyo rin po kaming mga mananampalataya na magkaisa, O Diyos. Kami na nasa katawan ni Kristo ay magkaisa na umabot, O Diyos, ng kaluluwa, na magtulong-tulong sa pag-abot ng kaluluwa, magkaroon ng iisang kaisipan, iisang espiritu, upang hindi kami magkawatak-watak, Panginoon. At kung meron mang dahilan para kami ay magkahiwalay, yun ay para lumago kami, O Diyos, mag-multiply. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, pinasasalamatan. O Diyos, tinataas ko po sa inyo aming mga kapatid na nasa oras na ito, na nakikinig at sa mga makikinig pa sa mga susunod na oras. O Diyos, kung sila'y nakakaranas ng sakit sa pangalan ni Jesus, pagkalooban niyo po sila, Panginoon, ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung meron silang pangangailangan, pagpalain niyo po sila, O Diyos. Kung sila ay nakakaranas ng panghihina, palakasin niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa inyo. Bigay niyo po ang lahat ng kanilang pangangailangan sang-ayon sa inyong kalooban, O Diyos, upang makapagpatuloy sila, Panginoon, sa pamumuhay rito sa mundo, kasama kayo. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Panginoon, wala kami maangkin na papuri. Dahil sa inyo lamang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Binabati ko po yung aking asawa sa Pilipinas. I love you. Unti na lang ay lalabas na yung aming magiging anak. Itong bukas ay uwi na rin po kami. Uwi na rin po ako at mamaya ay may nagsiuwi. Kanina may nagsiuwian na ng mga missionary. Bukas ng madaling araw may mga uuwi na rin kasama namin. At salamat sa Panginoon. Muli pinagtagumpay po tayo ng Panginoon sa camp na ito. At talagang naranasan natin yung pagkilos ng Panginoon. Naka-post naman po yung mga live ng mga revival at mga services sa DFC Taiwan, official page ng DFC Taiwan. Nakita nyo rin naman po yun, nakashare po yun sa aking profile. So muli, God bless po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po.